Magandang gabi sa lahat ng inyong mga solid Sindak Short Stories listener. My name is M at lahat ng aking mababanggit sa kwentong ito ay mga karanasan po naming pamilya. Sisimulan ko po ang kwento mula sa mga ibinahagi na sa akin ng aking ina, lalo nung mga oras o sandaling wala pa po ako dito sa mundong ibabaw. Ang family ko po sa mom's side ay galing po ng Mansalay at lumuwas lamang po sila dito sa Manila at kung pagbabasyahan ng kwento nila, early 80s pa daw po nang maganap ito. Nag-transfer daw sila sa mas malaking bahay sa Lantanay Street at itong bahay na ito ay pagmamay-ari ng mga SVDs na isang organisasyon ng mga pari. Libre daw po kaming tumira doon for 20 plus years kasi close po yung tita ko sa mga SVD priest. Siguro'y meron din po silang agreement na mga pari at sina tita patungkol sa voluntary amount na pwede daw po nilang ibigay per month or per year. Dito ko po sisimulan ang kwento sa bahay na to. Sa naturang bahay ay meron pong 6 bedrooms, 4 na banyo at meron pa nga pong computer room at study room. Ito pong bahay ay nasa tapat ng isang cathedral. Wala na po ito ngayon at ang original structure ay na-demolish po nung kami ay lumipat muli. Magandang building na po ang nakatayo ngayon. I think yung bishop na po ang nakatira. Naganap ito noong dalaga pa si Mommy na tulad ng aking binanggit ay naibahagi lamang po niya sa akin. Sa pagkakatanda ko sa kwento, yung tito ko daw ay kumakain sa kusina nung sandaling iyon. Katabi ng dining table ay yung ref at bigla daw po talaga bumukas ng kusa yung pinto ng ref. Meron din pong isang pagkakataon na si tito din ay sumakit yung tiyan at puro babae po sina Mommy at only boy lamang siya. Dinala po siya sa ospital at tulong-tulong sila Mommy na magbuhat. Nung nakatawag na po sila ng taxi, biglang may mamang kalbo daw po ang tumulong na magbuhat kay tito. Tapos after nito, nag-usap-usap silang magkakapatid. Nagtatalo po sila, nakatabi nila yung mama. Parang lahat po sila nakatabi yung mama na iyon habang sila ay nagbubuhat kay tito. Tapos ang ikinagulat pa nga po nila Sir Red ay parang hindi daw po nakasayad yung paa nito sa lupa. Meron din daw pong pagkakataon sa kanilang pagtira dito ng halos ilan ng buwan. Yung kampana daw po sa simbahan ay bigla-bigla na lamang daw pong tumutunog kahit wala sa oras o schedule. Ang tunog pa nga daw po nung bell, Sir Red, ay parang ganoon sa tunog nung bell kapag merong patay. Experience naman daw po ito ni Lola sa same na bahay. Galing daw siya sa kusina nun at may hagdanan po kasi nakatapat yung dining at ito ay patungo na sa second floor. If alam niyo po yung 3 Chinese gods, si Long Life, Prosperity at Happiness, yung 3 pong ito na magkakasamang statues na Chinese. Yung isa po doon ay nagpakita daw kay Lola. Si Long Life. Nakaupo daw ito sa hagdan. Mahaba ang balbas at hawak-hawak ang kanyang tungkod. Napasigaw si Lola dahil sa takot. Nung kwento niya po iyon, abiso ng mga pinagkwentuhan niya ay dapat ay hindi daw sumigaw si Lola sapagkat maaaring natakot daw niya yung supernatural being. Mahaba naman po yung buhay ni Lola. Well, in fact, nakaranas po siya ng 3 strokes at sa kabutihang palad ay na-overcome niya ito at namuhay pa po siya ng normal after those.
Subalit nitong Hulyo ng nakaraang taon, sumakabilang buhay na po siya. Ang aking ikalawang kwentong ibabahagi ay noong nagpakasal na po sina ma'am at dad. Si daddy ko noon ay 22 anyos habang 21 naman ang aking ina. Pero late na nga daw yun sa panahon nila. Buntis na po si mama sa akin noon bago sila ikasal. Nung araw daw ng kasal nila, sa bahay na rin po sila nagpa-catering, so late na po ng night nang matapos sila. Yung kumakain pa nga daw po ang dalawa kong tita sa dining, malapit na itong mag-midnight. Tapos bigla daw pong may nagsalita sa gawin ng second floor na very deep voice ng lalaki at sabi, "Pahingi naman yan." Pero kumpirmadong wala pong tao sa taas nung oras na yun. Ang ikatlong kwento ko naman, Sir Red, ay karanasan ng cousin ko at yung mga classmates niya nung sila ay kolehiyo at saktong gumagawa ng project sa garahe. Yung garage po kasi ay kinonvert into a small unit na may 2 bedrooms, kitchen at bathroom at bakante po siya that time kaya dun nila napili na gumawa ng project. Yung classmate po ng pinsan ko, agad ay inamin na may nakita daw siyang black lady. Pero bago ko madinig ang kwento at maganap ang insidenteng ito sa kanila, ako man po, mapuprove ko rin ang claim ng classmate ng pinsan ko sapagkat ako man ay nakakita na rin po ng naturang black lady. Until now ay hindi ko alam kung panaginip nga lamang ba iyon or sadyang nakita ko talaga siyang nakatayo. Yung black lady, palagian din pong nagpaparamdam at nakatayo lamang sa labas ng pinto namin. Hindi lamang po ito ang mga ganap sa house na iyon. Nakakalungkot nga lang po kasi sapagkat dinimolish na yung bahay at napalitan na po ng bahay ni Bishop. Kahit magkagayon po, ikikwento ko pa rin po ang iba pang mga karanasan namin at hopefully ay maisama po sa mga entries dito. Thank you so much at ako po ay isa sa mga avid listeners ninyo, lalong-lalo na sa 24/7 Hilakbot Pinoy Horror Radio. Good evening sa lahat ng bumubuo ng inyong Team Sindak at lalong-lalo na sa iyo, Sir Red. Ako nga pala si Aya. Ako po yung isa sa mga nag-send ng kwento tungkol sa school namin sa Malabon, yung paramdam ni Teresa at iba pa. At since medyo may katagalan na nang ma-send at ma-feature ninyo ito, na-miss ko na namang magbahagi. So eto na naman po ako. Natatandaan ko nung high school ako. Kami po kasi ay napilitang lumipat sa ibang lugar dahil pinapaalis na po kami sa dati naming tinutuluyan. Ito po ay dating parte ng Lawa na tinambakan at ginawa pong relocation site na hanggang sa naging village na po. Dito ko naranasan ang iba ko pang hilakbot stories, lalong-lalo na nung isang gabi sa aking panaginip. Nararamdaman ko po talaga na umaangat ang katawan ko. Nakita ko rin po talaga, Sir Red, ang sarili ko habang mahimbing na natutulog. Ngunit hindi iyon ang mas kinatakutan ko. Para rin kasi akong naglakbay at pumasok daw sa isang building. Hindi ko masabi yung eksaktong building kasi mukha po siyang hallway ng ospital at parang school hallway din. So habang naglalakad na para nga pong lumulutang ako dahil hindi ko nga din po nakikita na dumadampi ang paa ko sa sahig. Sa hallway na iyon ay may nakita akong parang gitnang bahagi at sulok na espasyo. Imagine niyo na lamang po yung espasyong sinasabi ko.
Lumapit ako dun dahil madilim at parang mausok-usok. Yung usok-usok na sinasabi ko ay parang ganun sa fog sa Baguio. Since na-curious po ako, nilapitan ko. Pagkalapit ko, bigla po akong kinabahan. Call me weird, pero yung feeling ko nung lumapit talaga ako dito ay parang humiwalay lalo yung kaluluwa ko sa kaluluwa ko. Bigla po akong nakakita. Out of the fog talaga, lumabas ang imahe ng isang Santo Niño. Pero sobrang pangit po ng imaheng iyon. Kitang-kita sa mga mata niya ang galit at napakaitim lahat nito. Yung suot po niya ay parang ganun talaga sa mga Santo Niño. Nakatitig siya sa akin. Kinikilabutan ako that time at lalong-lalo na kapag nai-imagine ko ito hanggang ngayon. Naaalala ko kung paano niya ako titigan. Hindi ko malilimutan ang itsurang iyon kaya natakot ako at umatras. Pero hinabol niya ako, Sir Red. Yung takbo ko noon sa panaginip kong iyon ay napakabilis na pero parang sobrang bagal dahil nasusundan niya ako. Inaabot niya ang kanyang kamay at parang nais niya akong kunin. Hindi ko alam kung ako pa lang ang nakaranas noon pero sobrang sakit sa dibdib nang bigla akong nagising. Nagpapasalamat pa nga rin ako hanggang ngayon dahil nagising ako. Natatandaan ko na nung pagkagising at pagkabangon ko ay para akong nag-jogging talaga ng halos ilang beses sa oval na napakalaki. Kunento ko nga kay mama ito at sabi nga ni mama, para nga daw akong patay na ginigising nila dahil kahit kurutin na nga daw po ako ay hindi man lang ako nakakadama at nakakagalaw. Kunento ko talaga kay mama ang panaginip kong iyon dahil sabi nga nila kapag may masama kang panaginip agad mong ikwento para hindi maghatid ng kamalasan o kahit ng anumang sakit. Pinayuhan na lamang ako ng aking ina na palagi ang magdasal at wag lamang daw sa tuwing meron akong kailangan. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.